Sisilipin na rin ng DPWH at ng Ombudsman ang posibleng koneksyon ng mga diskaya at ng kumpanyang pag-aari ng ama ni Senator Bongo. Kabilang sa naging basehan ng investigasyon ay ang mismong pahayag ng mga diskaya sa hearing ng Senado. Narito po ang report ni Gerard de la Peña. Kailan kayo nag-engage ng flood control project sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. Yan ang naging pahayag ng kontradistang si Sara Diskaya nang humarap siya sa pagdinig ng Senado noong September 1 kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Aniya, nagsimula raw sila makakuha ng mga nasabing proyekto noong Administrasyong Duterte na nagsimula noong 2016. Sa parehong pagdinig din na ungkat na naging kasosyo ng mga diskaya ang kumpanyang CLTG Builders Corporation na pag-aari naman ng ama ni Senator Bongo. Dumistansya naman ang senador sa negosyo ng ama. Kung meron pong pagkukulang o deficiencies or mali, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan kayo kahit kasama ang kamag-anak ko. Dahil sa pahayag na ito ni Diskaya, kinumpirma ni Public Works Secretary Vince Dizon na sisimulan na ring imbestigahan ng kanyang ahensya at ng Ombudsman ang koneksyon ng mga Diskaya sa CLTG. Ang mga Diskaya mismo ang umamin sa Senate Blue Ribbon hearing, I think nung una o ikagawang Senate Blue Ribbon hearing, na lumaki ang kanilang negosyo simula noong 2016. So yun ang inutos sa akin at napag-usapan namin ni Ombudsman Boying. Ayon pa sa kalihim, susuyurin nila ang mga kontrata ng mga diskaya kasama ang CLTG at magsasagawa sila ng site inspection kung kakailanganin. Hahabulin sila ng Ombudsman to the full extent of the law. And lahat ng kailangan ng Ombudsman mula 2016 hanggang 2025 na kontrata ng mga diskaya, ipoprovide natin sa Ombudsman at lahat ng kanilang kailangan ibibigay natin sa kanila. Kinumpirma rin ni Dizon na may nairekomenda ng mga kaso ang DPWH sa Ombudsman laban sa mga diskaya. Non-bailable ang mga ito at posibleng maisampa na sa Sandigan Bayan sa mga susunod na linggo. Pero para kay Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes Jr., hindi sapat ang makasuhan at maparusahan ang mga sangkot. Aniya, dapat ding maibalik ang pondong nilustay lamang. Money that should have been utilized to better the lives of Filipinos were instead used by corrupt individuals to buy exotic cars, luxury vacations, and even gamble in casinos. To completely heal our nation, justice is not enough. We need restitution. Paliwanag naman ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, maaari itong simulan sa pagpapasubasta ng Bureau of Customs sa 13 luxury vehicles ng mga diskaya. Si Commissioner Ariel Nepomuceno shared to us that the 13 luxury cars with them, they found that there were some may mga kulang daw sa kanilang mga papeles, which now gives them gives them the right for them to auction this off. So in that case, there will be an immediate recovery. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Itinanggi ni Senador Bongo na kilala niya ang mga diskaya. Tila inililihis daw ang investigasyon sa flood control project. Tanong pa niya, bakit daw parang paatras ang investigasyon? Narito ang report ni Mean Los Baños. Control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up? Ano to para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Yan ang tingin ni Senator Bongo sa gitna ng pagkakadawit ng kanyang pangalan sa maanumalyang flood control projects. Kabilang na kasi sa iimbestigahan ng Ombudsman at DPWH ay ang di umunay mga kontrata sa pagitan ng construction companies sa mga diskaya at ang CLTG Builders sa pag-aari ng ama ng senador. Pagtitiyak ni Go, bukas siya sa nasabing investigasyon. Pero tanong niya, bakit papunta na sa kanya at kanyang pamilya ang direksyon ng investigasyon? Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin.
hanapin niyo po yung dapat hanapin, yun talagang mga totoong buhaya. Yung mastermind talaga. Bakit i-atras ngayon? May mga gumagalaw na puwersa para iikot po yung katotohanan. Para hindi mapanagot. Ang dami-daming mga kongresista na sila mismo ang kontraktor. Sila mismo! Kung layo ko dyan, kinalaman ko dyan. Ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, tumigil na sa pakikipagtulungan ng mga diskaya matapos umanong balaan na maaring makulong. Ang hinala ng mga investigador, ayaw ng mag-asawa ng tell-all dahil may gusto silang iligtas. Pero paulit-ulit na sinabi ng senador, walang dahilan para protektahan siya ng mga diskaya, lalo't hindi raw sila magkakilala. Hindi ko po kilala ang mga diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga diskaya. Very unfair on my part po na maging dahilan pa ako na hindi na po nakipag-cooperate ang diskaya dahil meron silang pinoproteksyonan. Ako na po ang nananawagan muli, not only sa diskaya, nananawagan po ako sa lahat ng witnesses. Diskaya, lahat ng contractors, magsabi kayo ng totoo. Bagay na binigyang diin din ng abogado ng mga diskaya. Nasabi na ho yan noon sa Senate Blue Ribbon Committee na wala ho silang direktang ugnayan at business lang po yung nagkaroon sila ng joint venture pero personally wala po. Giit pa ni Senator Go, hindi naman sikreto ang joint venture ng CLTG at ng construction company ng mga diskaya pero wala raw siyang kinalaman dito. Willing po akong kasuhan natin yung mga dapat kasuhan kahit kamag-anak ko. Joint venture between CLTG and St. Gerard's. Sabi sir, they were able to bag contracts sa Davao, hundreds of millions. Did you know about it? Were there favors given? Since 2001, never po ako nag-influence. Nakialam ba ako para bigyan ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako dito? Hindi rin po. Because I observe delikadesa. Dagdag pa ni Go, pakiramdam niya may tumatarget lang sa kanilang malalapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi niya tinukoy sino ang nasa likod nito. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa Totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.